Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan. Kabayan Scorpio. This reading is for you, August 22 to 29, 2026. Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga gustong magpa-personal reading, sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Punta lang kayo dyan sa description below o kaya sa pinaka-YouTube ko, makikita nyo dyan yung aking FB link. Yan. Or ilalagay ko dyan sa screen. Or ilalagay ko dyan sa screen yung aking FB. I-check nyo lang hindi maigi. I-message nyo ako para sa details. Kasi may nagagaya sa akin, ingat kayo ha. Meron kang 1, 12, 13, 15, and 5. Maaring connected ka sa number na yan or magkakaroon ka ng connection sa mga number na iyan. And we have the Taurus, Aries, Pisces, Leo, and Gemini. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka rin ng connection sa kanila. Okay, Scorpio. Okay, there's a new beginning happen into your life, Nandun yung point of desire or mga bagay ka na gusto mo ng panindigan o paninindigan this time. Nagkakaroon o magkakaroon ng mga kasiyahan o may mga saya ka na mararamdaman para naman sa iba. Handito rin yung point na mas na lumalakas yung loob mo this time, mas nagkakaroon ka ngayon ng tibay o lakas ng loob. May mga bagay din ako na nakikita sa iyo, parang na pinamumunuan mo o nililid mo, parang nandun sa point na yon sa nakikita ko dito, nagkakaroon or magkakaroon para sa iba ng mga spiritual growth, no? Sa iba sa inyo. Kumbaga, may mga growth happen into your life din. Parang sa ngayon, parang you know your purpose, nandun yung confident, at alam mo yung mga bagay na i-main concern mo. It's good naman or kinakailangan na, no, sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is may mga biglaang magaganap o mangyayari. Ganyan na pwedeng sa iba sa inyo is this is a transformation or pagbabago magaganap o mangyayari sa iba sa inyo. May mga bagay ka doon na iniisip or may mga bagay na parang, ano tawag dito? Nagsisik ka ng information, naglalakim o nag-iipon ng information pwede sa iba sa inyo. Parang hindi pantay yung card ko. O hindi lang pantay yung utak ko. Sabi ganun. Nabinati. Nilait yung sarili, no? Yun na nakikita ko sa iyo dito. Then, and also, is, meron din ako na nakikita na, yung mga nagsusugal dyan ha, yan, iwas kayo, hindi yan mag-good. Okay lang yung games lang, pero you need to protect your finances, or kung ano man yan, you need to protect your finances kung masyadong palabas, ingat ka lang din, yan. And then also, is, nandito yung point na there's a new member of the family. Pwedeng kung may mga alaga kayong hayop na magkakaroon yun ng mga plus, o kaya naman is kung may mga buntis, mabubuntis, or mga anak, pwedeng kung may mga alaga ka rin, isama mo yun kasi that also the blessing. Ha? Yan. And nandito din yung point na merong akong nakikita na good karma is coming. Parang may, sa iba sa inyo may mga karma from the past or pwedeng may ginagawa ka or may ginawa ka or may gagawin ka na babalik yun sa'yo. Halimbawa, naging very creative ka, nagsipag ka, nag-action ka, then babalik yun. Yun yung good karma, no? Yan. O kaya, halimbawa, may mga difficulties or hardship sa nakaraan, ngayon mas mararamdaman mo yung growth mo ngayon o yung paggaang ng iyong energy sa iba sa inyo, no? Sa iba sa inyo, mas ginagamit yun na rin yung inyong common sense. Oh, wow. So, ate, hindi ko ba ginagamit yung common sense? Dati, hindi. Kasi why? Kasi pagdating sa finances, hindi ganun nangyayari. Ngayon ba still, hoping, hindi ka ma-misalignment, no? Hoping. O kung iba naman sa inyo is kinakailangan. Magkakaroon din, medyo may mga konti lang siguro na ikaka-anxiety mo, hindi ko alam why, medyo baka balisa ka or may mga anxiety situation o ikaka-stress mo lang. Yan, may mga small problem lang naman, siguro hindi naman ganun kalaki. And then also is may mga excitement situation or may mga ikaka-excite ka daw na sitwasyon na magaganap o mangyayari sa buhay mo. Or pwede rin kasi may ginagawa ka na medyo excited ka doon, o kaya may mga uumpisahan ka na medyo excited ka doon, or pwede may mga mangyayaring ma-excite ka ganun sa iba. Sa iba naman is meron ako nakikita na pinagchichismisan ka. Well, natural yan sa mga sa paligid. Alam mo yung point na dahil sa wala silang ginagawa sa buhay nila, tinitingnan nila yung ibang tao at pagchichismisan talaga ikaw, ganun.
Yan. O ba, wag ka na lang din makisosyo dun sa mga chismoso-chismosa, ano. Baka ikaw din naman yung boss. Sabay ganun. Wag ka na makisawsaw, okay? Hindi bale kung kikita ka doon, eh okay lang makisawsaw ka. Eh, pero kung wala namang kita doon at hindi ka naman makaka-abundance doon, eh wag na. Nag-waste ka lang din ng time, okay? Nandoon yung point na iyon. Someone want to protect, ang nakikita ko maaring ikaw may mga bagay o sitwasyon ka na gusto mo protektahan o pinoprotektahan mo. Or maybe, sa iba sa inyo is may tao na gusto kanyang protektahan. Nandoon yung point na yon. But still, you need to protect yourself. Ano, ibig sabihin ay mas damihan mo pang kumain ng mga healthy foods, no? Pwedeng nandun sa iba sa inyo. Yon. Kaya ingat-ingat na lang din sa iba. May mga biglang magaganap, may makaka-receive ka daw ng news or messages. Sa iba sa inyo, you're doing your passion, ano, sa nakikita ko dito. Yeah, mag-go ka sa fashion mo, sa mga gusto mong gawin this time, na doon ka sa point na yun eh, sa nakikita ko dito. Well, ang ganda ng baraha mo, as in. Yung iba sa inyo parang parang maybe you're a boss, you're a leader, parang nabanggit ko na kanina, siguro baka may mga business kayo, o kaya ikaw yung namumuno sa bahay nyo, ikaw may mga pinamunuan ka, baka nagli-lead ka o leader ka, pwede na doon sa, ay, may pupo. Anak yung puwet mo halatang-halatang pumupo ka, kikidyot-kidyot. Dito, ito pa, isa pa. Tingnan natin na iyong angel's number. Buti lang yung mga anak ko, pagka magpupupo sila, papakita pa talaga nila sa akin. At least, di ba, napupunasan ko siya. Para nakita ka ng repeating numbers or connect, oh, ang ganda, oh, may abundance ka. Congrats ha. Lahat yung kompleto, 4. Oh, baka connected ka sa mga number na to, nakita ka ng mga number na yan. 16, 16, 0110, 17, 7 kasi sa divine yan. Also, 8 din to, oh, 8, 8, 8. Aba! Nalo, yarn. O, 10, completion. O, ito siya sa 7. O, 7, 8, 9. Okay. Ang ganda ng card mo, ah. Okay, congrats. Congrats. There's a joy. May mga moment. Magkakaroon ka ng mga self-realization in some aspect of your life kasi may completion na rin. Ibig sabihin ay, kung parang alam mo yung point na completion, parang, halimbawa, meron kang ginagawa, may gagawin ka or may umpisan ka na hanggang sa ulit tatapusin mo talaga yun. Or may mga bagay na magtatapos sa buhay mo. Ibig sabihin, mga problema, hardship, mga situation, ganyan, ano. Yan, may mga unconditional love, may take it action ako nakikita sa'yo. Also, this an abundance, ano, congrats sa abundance na mangyari sa'yo. And then also, handun din yung point na there's an admiration situation. Handun yung point na someone's respect you or ikaw sa kanya. Handun rin yung point, ano, may mga material gain. Ganda niyan. May mga wealth, abundance. Sa iba sa inyo is nandun na talaga, tulad ng sabi ko kanina, andun na yung confidence mo, kumbaga, sa situation mo. This is your personal power. Parang gagamitin mo ngayon yung karunungan mo, yung talino mo, yung power mo sa mga bagay o sitwasyon mo na gusto mo nang umpisahan this time. Yun nga lang, may mga konting dramatic situation lang din, ano. Pwedeng ito is related sa mga family mo, sa relationship mo, o sa mga connection mo. Pero sa mga sitwasyon na magkakaroon ka ng mga drama situation or lungkot man yan o pagdadaanan na sitwasyon, may matututunan ka daw doon. At sana naman natutunan mo na, o matutunan mo talaga siya, no? Yun ang nakikita ko sa'yo dito. And then, handun din yung point na dahil sa drama alert situation or mga hindi pagkakaunawaan or mga konting struggle, pwedeng na handun sa point na mas malalaman mo yung purpose mo eh. Mas malalaman mo ngayon kung ano yung soul mission mo. Kung ano yung gusto mong tahakin, ano yung gusto mong gawin, ano yung pukusang pasukan, bulol si ate, yan. It's good din to. Alam mo, kasi this is also the divine. This is a new beginning kasi, ano, kumbaga nado yung point na maaaring magkakaroon ka ng reflection talaga from the past situation para mag-start ka ng beginning at para mag-let go ka. Hando yung point na magkakaroon ka ng pag-assessment ng mga bagay-bagay. Parang there's a choices happen na mangyayari sa iyo eh. Parang mag-choose ka sa situation na mas mapapaganda ka or pwedeng sa iba kasi nyo is releasing. Pwedeng you need to release, to escape, o i-freedom mo yung sarili mo sa mga bagay na pwede ka ma-frustrate sa mga bagay na pwede ka ma-stuck o ma-trap. But still, yung iba sa inyo is hando na yung point of either busy, maninindigan, o mas magiging more on patient sa lahat ng aspeto ng buhay mo. But still, hando yung harvesting situation na nakikita ko sa iyo ha. Ang ganda ng card mo.
And 0101, the ending and the beginning. Also, yan, belief system, ikaw to. Go after what you want. Unique, destiny, inspiration, your talent. Gift of appreciation and gratitude. Alam mo, may gift kang marireceive. Gift is also the blessing. Ibig sabihin, may blessing na darating sa'yo. Ang nakikita ko dito. May mga mau-overcome na obstacle. Ganyan. May mga support system. Support system, ibig sabihin, may taong hingi sa'yo ng suporta o may taong susuporta talaga sa'yo na doon sa point na yon. May mga appreciation, pasasalamat o papuri na situation, yan. May bagong destination ka na kasi ending at the beginning, ibig sabihin, new destination happen or basta makikita, mararamdaman mo yon na nagkakaroon ka na ng unti-unting pagbabago. Pero wag ka na bumalik sa nakaraan ha, at ngayon nakaka-move ka ni. Okay, you're blessed with talent. Yes, very talented yung Scorpio, gamitin nyo talaga yun ha. And skills that make it easy for you to stand out from the crowd. Kasi, alam mo, bilib ako sa mga Scorpio eh. Yun nga lang minsan kasi kayo eh, madali kayo madistract. When it comes sa mga ang dali-dali yung madistract. Yun yung kasabi ko sana kasalanan. yun yung part na yon na hindi kayo good. Alam mo yung point na umaangat-angat ka na, tapos magkakaroon ka ng distraction. Medyo natatalo ka ng sarili mo, Yan, kaya medyo ingat ka na lang din, dun sa point na yan. Embrace what makes you different. Yes. That's your path to success. Your dreams will soon come true. Ay, wakalimutan si ate. Mga baluga, dyan. Congrats ha. Basta wag nyo nang babalikan yung nakaraan. Basta promise. Ngayon, unti-unti mo nang mararamdaman yung situation mo. Na nagbabago na talaga siya. Nakakatuwa naman. Happy ako sa'yo. Your energy. Kinikilabutan ako eh. Your energy. Okay, when it comes sa iyong energy, sa energy mo, andito yung situation mo na may mga bagay ka na iniisip. Siguro maraming gumugulo sa isipan mo this time. O marami ka lang din talaga na sana ganito, sana ganyan, sana ganun. O kaya naman may mga dine-daydream ka, pinafantasizing. Ano yung wishful thinking? Mas more kung nakikita sa'yo na you value the person who value you, pinavalue mo yung mga meron ka sa ngayon, malaki man o maliit yan, nandoon. Mas nakikita ko yung situation mo ngayon na mas, parang hindi ko alam kung mas ginagamit mo kasi ng iba sa inyo yung talent nyo o yung karunungan nyo this time. It's good yun, mas nagiging more on, kasi patient, hard work, ganyan, ang nakikita ko. And you will harvest it talaga, promise, Scorpio. Sa nakikita ko sa'yo dito, yan, yun nga, tulad na sabi ko, welcome sa yung energy mo, sa iba sa inyo, maaari may mga hinihintay kayo o may mga paghihintay na sitwasyon. Ako nakikita sa'yo, huwag ka mag-alala kasi there's a fulfillment and achievement naman ako nakikita sa'yo. Sa paghihintay na yan, sa pagiging mahabang pasensya at hard work mo na yan, mag-harvest ka talaga ng bongge. Bonggang-bongga. Bongge nyo sasabihin ko sana eh. Tingnan natin saka sa energy mo, ang nakikita ko sa'yo dito is either may tao na mahalaga sa'yo or malapit sa'yo na magbibigay sa'yo ng pagpapayo or ikaw ito sa kanya. Yun ang nakikita ko. Parating. Neighbors, ano to? Okay. Parating sa iyo. Parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is meron ka daw dalawang sitwasyon na gagawin. Hindi ko alam in what way yun eh. Pero may dalawang sitwasyon ka daw na gagawin. Halimbawa, nagtatrabaho ka.
tapos maghahanap ka pa ng pagkakaperahan, pwedeng gano'n. O kaya basta may two situation ka daw na gagawin. Yun ang nakikita ko dito. Or may two situation ka na maaring uumpisahan sa iba, or sa iba naman is magkakaroon ka ng resetting dito. And then also, parating sa'yo is may mga getting together. Either close relationship, family unity, reunion, or may mga surprise parties or event. Pwede masusurpresa ka sa mga bagay o sitwasyon, di ba? O kaya may mga celebration na happen, pwedeng nando sa point na yon. Yan, birthday, anniversary, monthsary, or kung ano man yung celebration na yan, may mga having fun, happiness, enjoyment. Sa iba naman sa inyo is there's an achievement of goal. Malaki man o maliit yan, is there's an achievement of goal. Ako nakita sa inyo. Congrats kasi handun yung stability, prosperity, and success sa iba sa inyo. Andito rin may coming home din ako nakikita sa iyo. Pwedeng pauwi ka ng probinsya, ng ibang bansa, o kalapit baryo, or may taong pauwi o parating. Vice versa ha. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba dito, it's more on money. Pero tingnan natin yung money mo, no? Alam mo, may nakikita akong nagsusugal talaga. Hoping hindi ka nagsusugal, or hoping hindi ka maudyok sa sugal. Okay? Or huwag ka mag-wasting ng time. Tulad ng sabi ko, huwag nyong gawin yung mga pwedeng ikalugmok nyo na ginawa nyo in the past. At hindi naman ako susugal. Hindi lang naman kasi po. So, halimbawa, hindi ka nag-iipon ng pera. Hindi ka nag-organize ng pera. Diba? Isa rin yun. O halimbawa, is, gano'n, medyo wala kang strategy pagdating sa pera. Yung mga, pero tingnan natin yung pera mo mamaya. Yun. Ingat ka pa rin. Andito rin yung point na someone's ignoring. Hindi ko alam kung may ini-ignore ka ba, or may taong nag-i-ignore sa'yo, or may binilak ka ba, o may taong binilak kanya, vice versa. Hoping is walang tao na magba-blackmail sa'yo. No? Yan, kasi may pagba-blackmail ako na nakikita para naman sa iba. Ingat na lang din, no? And then also is there's an end of a cycle happen into your life. Maraming ibig sabihin ng end of a cycle. Halimbawa, tapos ka na magbayad ng utang, may tatapusin at pagpupursigihan at pagtsatsagaan ka talaga na situation to finish it para tapusin yon. O may mga bagay na aayos o pagsasaayos na gagawin. May mga bagay na transformation. May paglipat din, hindi ko alam in what way yung paglipat pero may mga paglipat situation, lugar, place, trabaho, o may mga bagay ka na ililipat. May mga magbubukas na bagong pintuan sa'yo na pwedeng pagkapirahan mo. Maybe this is your idea, o may mga opportunity na darating talaga sa'yo, no? Na yun yung makakatulong talaga sa'yo for your success. Yun na nakikita ko. Ano mo, magbabago yung buhay mo. As in. Pero sabi ko sa'yo, wag nyong balikan yung nakaraan. Wag nyong gawin yung nakaraan, o wag nyong balikan yung mga ginagawang mali sa nakaraan. Okay? Tingnan natin. Ay, oo nga. Ay, may good news ko. Good news is coming, abundance, achievement, and fulfillment. Aba, ang ganda ng card mo ah. Congrats! Anak, pinupo mo si mami? Ay, hindi pala. Joke, mami. Tingnan natin. Dapat iwasan. Scorpio. Anak, hawak ka lang dyan. Okay, dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan lovers. Okay, iwasan mo yung mga tao na kung sino man yan, yung mga tao na kukontrolin ka nila. Yung mga tao na o baka naman ikaw ito, yung mga tao na magiging bossy type, mga tao na ano ba to? Mga mag-entitle, na kala mo sinong matalino, kala mo sinong may alam, kala mo ganyan. Iwasan mo maging engot o maging tanga sa sitwasyon. Okay? Yan. O wag ka na lang din makisawsaw kasi hindi nakakagod yun. Yung mga mayayabang na tao, iwas ka dyan. Yung mga dominante, nag-ahari-harian o matigas o may kalupitan puso, yan iwasan. O kung ikaw ito, iwasan mo yan. Hindi maganda yan. No? Yung makapagkompetensya, no? May iwasan mo rin yan. Siyempre, kailangan mong lumayo o umalis o humiwalay sa isang sitwasyon na sa tingin mo maling-mali iyon para sa iyo. Okay? Yan ang palagian mo. Yung mga puot, galit, hindi pagkakasunduan, mga conflict, yung mga hindi magsi-same pattern o hindi same
same pattern, same pages na tao para sa'yo, umiwas ka na lang din. Alagaan mo yung sarili mo ha, kung kinakailangan mo uminom ng mga maintenance, if ever, vitamins, gawin mo. Kailangan mo palakasin din yung sarili mo. Kailangan mo rin kasi ng self-care or self-love ha. Tatandaan mo palagi yan. Okay? Hindi porket wala ka nararamdaman, eh nako, baka naman bawiin ka pag nagkaedad ka na talaga. No? Yun. And then also, syempre, yung mga tao na very possessive, demanding, selos-selos ko no, na kunyari, pretending, makasarili, sakip. Kung ikaw ito, syempre, hindi na siya good, di ba? Yun, iwasan mo na lang din. Sa iba sa inyo, syempre, yung always thinking ng negative, pero hindi iwasan niyo kasi the more na mag-iisip ka ng negativity, the more na mahahatak mo yung negativity. As in, totoo yun. Totoo yun. Huwag ka mag-iisip ng negative. Siyempre, self-doubt o yung mga ikakalungkot mo o ipanghihina ng, yung hihinaan ka ng lakas ng loob. Yan, iwasan mo yun. And also, yung kung may mga madidinig ka na mga maling bagay o masasabi sa'yo, eh okay lang yun, hayaan mo sila. Huwag ka lang din mag-focus doon sa sitwasyon kasi basta wag ka lang magpapa-trigger doon o magpapabother sa mga sinasabi nila o magpapa-apekto, I mean, no, sa mga bagay na yun kasi hindi rin yun makakatulong sa'yo. No, hindi bali kung magkakapera ka doon, okay lang din pukusan mo, kaso hindi naman, di ba? Ingat na lang din. Mag-ingat ka lang and you need to be aware din sa lahat ng aspeto ng buhay mo ha. Yung pera mo ha. Pero tingnan natin, pero mag-ingat ka na mas maraming lumabas, ingat ka. Ikaw din ang maghihirapan. Kung may sakit ka ha, yung minsan may mga time daw na sumasak daw yung ulo mo, yung paa mo, anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Ika-ika yarn? No? O baka dumating yung point na maging ika-ika or sumakit talaga yung paa mo. Ingatan mo lang yung sarili mo, kaya sinasabi ko sa'yo ingatan mo yung sarili mo, no? Yan. Tsaka iwas ka sa mga bagay na ikaka-prostrate mo. Yan, yung mga bagay na ikaka-struggle mo ha, iwasan mo ha, huwag masyadong matigas ang ulo. Opo nanay. Sabi, opo ate. Tsaka, tsaka gamitin mo din yung isip mo, no? Huwag kang papasok sa sitwasyon na alam mong matatrap at may stuck ka doon, ha? Tandaan mo yung ikaw din bahala ka dyan. Tingnan natin, love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Nak, 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 nak. Dati siya nga na yung mami nga, sugo to alkala. Diyan naman tayo, bibi mo. Your love. Ay, ganun. Kung single ka, ay, ha? Totoo ba to? Hindi ka naman mahal nito, day. OMG. Single ka? Kung single ka, yes, isa o dalawa, may nakikita ko dito, no? Pero, I think hindi ka nito mahal. Well, it's your choice. Choice mo to. Ha? Basta, slowly but surely, ang nakikita ko dito, isa man sa kanila or may both sa kanila sa nakikita ko. Pero ingat. Well, hindi ko sinasabi na wag ka makapag-connect. Pero, sa situation kasi, basta, ano na lang, maghintay ka lang, wag ka magmadali. Ha, yun lang muna masasabi ko sa iyo. Pero tingnan pa rin natin sa mga susunod na energy. Okay, kung kayo is nagkahiwalay nito, yes, nagkaroon ng paghihiwalay, kasi hindi rin naman no, napaka very defensive din naman kasi no, isa sa inyo. Alam mo, maaari may nalaman ka na rin naman talaga sa kanya, ganun, nandun talaga na, pinaglaban mo naman yung connection. Kumbaga, siguro nagtiis ka talaga. No, kumbaga, handa rin yung point na, no, may binigay ka sa kanya, may binili ka ba o may binibigay ka sa kanya o kung ano yung mga hinihiling niya, binibigay mo, edi wow, pwede makipagrelasyon, joke. Hindi, no, joke lang yon. Naku naman, nilo. Well, okay naman, sa mga nagkahiwalay, well, okay na yan, okay na yung nagkahiwalay na kayo, para sa akin. Kasi may darating na bagong tao para sa'yo. As in. Okay, may parating kasi ako nakikita. Okay, kung kayo naman is in a third-party relation, malalaman mo na alam mo na meron third party kasi nag-put ng boundaries na rin ng isa sa inyo, di ba? Tsaka nabivision mo na to noon pa, siguro mga 1 to 2 years ago or more than pa, or months man yan, nabivision mo na meron, di ba? O, bakit, oy, bakit, well, choice mo na rin ito, no, sa nakikita ko dito. Yes, andun yung point na paulit-ulit lang naman kasi to Alam mo, paulit-ulit lang din.
nangyari na naman, mangyari na naman, gano'n na naman siya, ganyan, or vice versa. Well, andun yung point na siyempre talaga nagbigay ka talaga ng hard work dito, ng patient, naging aware ka pa nga sa kanya, pero naging stress, anxiety, depression talaga siya sa'yo, 'no, yung nakita ko sa'yo. Kasi alam mo yung point na tuwing tuwing hihiling siya, bibigay mo, kumbaga uunawain mo siya, nandun sa point na yun, eh, pero nasa sa'yo na lang yun. Pero isa sa inyo naghihintay pa rin, ha, 'yan. Kasi nandun pa rin siya sa point na gusto niya makipag-usap or gusto niya pa rin ng recovery when it comes to disconnection. Kung kayo naman is walang third party relationship. Sa mga walang third party relationship is dito sa connection na ito is pwedeng isa sa inyo or both of you is may mga tension pa talaga na hindi pa totally natatapos. No? Nandun sa point na yon. Sa iba sa inyo, maaring busy ang bawat isa or busy ang isa sa inyo. Sa nakita ko, hindi naman ang hard work, yung effort pagdating sa connection na ito, hindi naman yung stability ng connection, andun yung strong relationship, andun yung maalalahanin at very careful at sincere yung isa sa inyo or maybe both of you, andun naman yung nirerespeto ka rin naman niya. Yun nga lang, may mga time lang talaga na sitwasyon, hindi ko alam kung ikaw yung nagwo-worried o siya yung nagwo-worried sa'yo, eh, baka naman din kasi na kung may sakit kayo, syempre andun yung worrying o kaya naman may mga wino-worry na baka mangyaring muli ito, baka ganito, baka ganyan, may mga ganun sitwasyon. But still, nahandoon yung happiness ng situation, ano, handun yung nakikita ko yung growth. Yun nga lang, medyo iwasan mo na lang din siguro yung maulit yung nakaraan. Yun ang nakikita ko dito. But still, handun yung love na nakikita ko. Ang iba naman sa inyo, sa situation na ito is hoping, hindi lahat. Kasi medyo ang nakikita ko is I don't know why, matatag naman kasi yung relationship, eh. Baka lang din siguro na may mga pagdaanan lang din kayo na mga konti lang naman na struggle na tulad ng sinabi ko kanina. Kasi kaya ka niyang ipaglaban, ano, or ikaw kaya mo talaga siyang ipaglaban. Yun, handun yung ano, handun yung ah, malakas yung relationship. Pero isa sa inyo medyo may pagkamatigas ang ulo, ang nakikita ko dito, or maybe both of you, no? Yun lang naman nakikita ko dito. Pwedeng mahihilingin ng isa sa inyo, no? Ikaw mahihilingin ka sa kanya or siya mahihilingin sa'yo. Parang may gano'n. Tapos parang meron akong nakikita na hindi ko alam kung may bibilhin ka ba sa kanya o may bibilhin ba siya sa'yo. Baka naman yung nakita ko may hihilingin sa sa'yo. Pwede magpakibili to. Alo. Tapos ikaw pala gagastos, ano? Wag naman, Diyos mayo. Ano ka? Papasang, mamasang? Wag ganun. Basta alamin nyo naman din na ano, 'di ba? Pero yung connection kasi parang hoping lahat kayo there's a love. Hoping love 'yon, ha. Kasi yung iba kasi parang it's more on ano siya, eh, alam mo yung point na money related, ako nakikita. Basta nandun yung pagva-value. Sana kung walang third party, 'no? Kung walang third party siguro andun talaga yung pagva-value. Pero kung sa third party is at napasok ka sa third party, naku medyo ingat ka kasi hindi yun love, as in. Money, trabaho. Well, yung energy lang naman ito ang nakuha ko, ha. Malay mo, hindi mo naman to energy, pero makiramdam ka rin. Money, trabaho, vision. Okay, kung wala kang trabaho, ang sinasabi dito is mag-ano ka daw kasi ma-accept ka naman daw. Yun nga lang, baka yung ma-accept ka sa isang sitwasyon na hindi mo magugustuhan. Ganun. Halimbawa, gusto mo na mataas na pera na sahod. Maring doon hindi ka matanggap pero matatanggap ka sa mababa yung sahod, mga ganun. Nasa choice mo na yan kung a-accept mo siya or hindi. Pero meron naman ako nakikita. No? Tsaka mag-action ka. Yun. And then, so may mga trabaho naman yan. So may mga trabaho, ang nakikita ko dito, siguro naboboard ka na. Okay lang ba? O naboboard ka ba? Or parang feeling mo parang baka pagod ka lang din. Ano na doon sa point na yung pagdating sa, but still, hando yung nakikita ko sa magiging okay ka. And then you're doing your responsibility and your duty pagdating naman sa
sa trabaho mo, tsaka bina-value mo naman sa nakikita ko dito sa iyo. Yun nga lang siguro may mga time na baka pagod ka lang o kaya naman is nabo-bored ka na lang talaga, 'di ba? Gawa ka ng mga ibang ano na ikaka-happy mo, if ever, para hindi ka ma-bored din, ano? And then also is sa pera mo maganda yung nakikita kong pera mo kasi meron ako nakikita na increase when it comes to your money. Magkakaroon ng mga improvement. There's a lack. Ako nakikita sa'yo. Ibig sabihin, mas magiging maganda yung takbo ng pera mo. Magkakaroon ng mga recovery, tulad ng sabi ko kanina. There's a hardship. Mag-anak, wag ka sa ulo ni mami, kinakabahan ako sa'yo pag nagpupo ka. Merong end of the hardship eh. Parang kung may mga difficulties and hardship na magaganap o mangyayari, mag-end yun. Pero may mangyayari sa'yo eh. Kasi ang sabi dito is, may mangyayari sa'yo na pwedeng maulit yung nakaraan. Sana talaga, sabi ko sa'yo, wag mo nang balikan yung nakaraan. As in, ko ako sa'yo. Kasi ngayon nakikita ko na yung growth mo eh. Wag mo nang gawin yung nakaraan o wag mong gawin yung mga mali mo sa nakaraan o yung mga hindi mo na-actionan sa nakaraan, ngayon actionan mo na talaga. Kasi there's a possibility na mangyaring muli. May mangyaring mauulit muli. No? Arigato namaste, God bless.